May atsara na tayo. Okay kaayo. Bukod nga sa atsara guys, ano pa bang way o ibang paraan para ma-preserve natin yung ating mga papaya? Tulad nga ngayon, maraming papaya dito sa amin kasi naputol yung pinakapuno niya. Para nga hindi siya masayang, gagawin nga natin na atsara, isa sa mga paraan upang ma-preserve natin ang ating mga papaya. Kung mayroon po kayong ibang alam kung paano ma-preserve pa, bukod sa atsara ang ating mga papaya, please comment down below. Madali lang naman gumawa ng atsara basta alam mo yung mga proseso or step by step. So ito nga na after natin mabalatan yung ating mga papaya, tanggalan naman natin ang mga buto. Yung nasa gitna niya, gamitan po natin ng kutsara o maliit na kutsara para makayod natin yung pinakagitna ng ating mga papaya. So dako na nga tayo dito sa medyo mahirap na part guys, yung pagkakadkad or pag-shredded ng ating papaya. Medyo mahirap lang yung part na to pero caring-carry naman. Yan na nga guys, nilipat ko na nga sa ating strainer yung ating mga kinadkad na papaya. Marami-rami na rin yan at malapit na nga tayo matapos. Medyo mahirap nga talaga yung pag ganitong part guys, ubos ang ating lakas. Kailangan malakas ang inyong mga braso. Ayan guys, tips ko lang sa inyo bago kayo gumawa nito, kailangan nakakain na kayo at nakaipon kayo ng inyong mga lakas. At ayan guys, hindi na nga rin ako gumamit ng gloves kasi medyo may hirap at sumasabit sa ating shredder. 100% naman po na malinis ang aking mga kamay dyan. After natin ma-shred, ito na yung ating shredded na papaya, o diba? And then, pipigaan na natin yan guys, gamitan natin ng ating lakas ulit. So, bali naglagay lang po ako dyan ng 3 kutsarang asin and then, ayan yung ginagawa ko, nilihimas-himas ko muna at bago natin pigain para lumabas lahat yung dagta ng ating mga papaya. Lang yung gagawin nyo guys, himas-himasin para talagang the more na hinihimas natin itong mga shredded papaya natin, maraming dagta ang lumalabas kaya importante yung process na ito para mas mapigaan nating maigi yung ating mga papaya para masarap ang kinalabasan ng ating atsarang gagawin. So bago ko pa nga simulan kanina ang lahat, ito muna ang aking inasikaso at pinrepair. Meron tayo ditong carrot, green and red bell pepper, sili. Optional lang naman yan kung gusto nyo may sipa at ayan tidbits. Gagamitin tayo ng pineapple juice of course, pampasarap. Malinis ang ating mga kaldero na yan. Lalagyan ko na siya ng 1 cup na suka. Yes, any brand pwede. Nasa sa inyo na yan kung white or ganyang kulay na suka ang inyong gagamitin. And then, isinunod ko na po yung 1 tasa na pineapple juice. Yung pinaka-juice ng ating tidbits, sayang naman para hindi masayang. Ayan, gamitin natin at pandadagting yan sa sarap sa ating recipe for today's video. Then, isa lang na natin sa ating kalan. Buksan na natin ng low-medium heat lamang muna. Huwag natin bibiglaing kumulo ang ating suka. So, alalay lang guys. So ayan, pag nakita natin na umuusok-usok na at kumukulo-kulo na nga ang ating suka, lalagyan na natin yung iba pang sangkap para medyo maluto naman yung carrot of course kasi medyo matigas yung ating carrot, ilalagay na natin una yan. Huwag naman natin pakalatain guys, mga 2 minutes kulo lang yan, kailangan na natin yan halisin sa kalan. And sinunod ko na nga ilagay itong luya, bawang at of course yung mga bell pepper natin, yung red and green para talagang lumasa na yung ating pinaka-sauce ng ating atsara. So anyway guys, naglagay na ako dyan ng paminta at asukal. Hindi ko na nga rin naipakita hindi na on yung camera. So mga half cup lang naman na asukal lang nilagay ko. Pero nasa sa inyo, pwede nyo bawasan o pwede nyo dagdagan. Depende po yan sa inyong mga panlasa. Tikman natin syempre para malaman natin kung wala na tayong dadagdag or wala na tayong ilalagay pang iba pang pampalasa. So okay na yung lasa niya guys. Ayan, nilagay ko na nga rin yung ating pineapple tidbits na talagang magdadagdag flavor sa ating atsara. Sa mga puntong yan guys, pakuluan natin ng 1 kulo lang and then turn up na natin agad ang ating kalan para hindi talaga malata yung ating mga ibang sangkap. Kasi papalamigin na natin yan, set aside na muna natin and then pag lumamig-lamig na, saka natin ihahalo yung ating shredded papaya. So, see you later!
So, ayan guys, malamig na to. Pwede na natin ihalo ang ating mga papaya. Sama na rin natin yung mga raisin. Kailangan ni may ano-anohin natin pag-iwa-hiwalayin kasi para maano agad ng ating suka. Diba? Napakadali lang guys. Pwede nyo ito pagkakitaan, pwede nyo ito itinda. Guys, ito na yung ating atsara. Nababad na yan. Kaya isalin na natin sa ating mga paglalagyan. Tayong container dito. Pwede natin dito isalin. Diba guys, maganda rin itong pagkakitaan at pambenta-benta. Pwede nyo to ilagay sa maliliit na cup or sa ganitong tub and then pwede nyo na siya ibenta. At depende na yan sa nagastos nyo or sa costing nyo guys kung pagkano nyo ibebenta yung ganitong tub. Yung mga ginamit naman natin guys na iba pang sangkap ay murang-mura lamang yon. Kaya maliit lang yung puhunan natin dito, hindi naman gano'ng kalakihan.